Lynching. Wanwan, ayos ka lang ba? Saan ka nasasaktan? Makagagalaw ka pa ba? Okay lang ako. Lynching. Lynching, tulungan mo ako. Lynching, huwag kang aalis. Ang sakit, hirap na akong huminga, Lynching. Huwag kang aalis. Wanwan, malapit na ang ambulansya. Nakakapagsalita ka pa. Tulungan mo ako. Pero si Xiaoyu, hindi nakakayanin. Hindi ka mamamatay. Pero si Xiaoyu, malapit nang mamatay. Pareho kayo ng blood type. Ikaw ang magdodonate ng dugo para sa kanya. Para sa kanya, magdodonate ng dugo. Gusto mong magdonor ako ng dugo para sa kanya? Kagabi, may natanggap akong anonymous text. Sa litrato, ang sasakyan mo ang nasa scene ng aksidente. Ganoon ba kalaki ang galit mo sa kanya? Gusto mo siyang patayin sa aksidente? Ang pagdodonate ng dugo na lang ang paraan. Siya na naman. Si Iyo na naman. Jai Lynching. 7 taon nating pagsasama. Hindi ba ito sapat kumpara sa mga chismis ng iba? At sa mga litratong hindi mo alam kung totoo. Ganoon ba kababa ang tingin mo sa akin? Sinabi ko na sa'yo, wala talagang anuman sa pagitan namin ni Xiaoyu. Magdonor ka ng dugo para magbayad sala. O maghiwalay tayo. Ano na ang gagawin ko? Ako mismo ang nagplano ng aksidenteng iyon. Pero tuwing umiiyak lang ako ng kaunti, madali niya akong pinaniniwalaan. Diborsyo. Hindi mo na kailangang paalisin ako. Ang atay ko, matagal nang hindi na kaya. Sakto, para kayong dalawa. Magbigay daan. Suy-suy. Huwag kang umiyak. Inihiling ng nanay mo na lagi kang ligtas at masaya. Jai Lynching. Para kay Iyo, pinilit mo akong magbigay ng 2,000 dindis ng dugo. Napakalupit mo talaga. Sayang lang, napakabata pa ng anak natin. Nanay, gising ka na. Soy-soy, pakiusap. Nanay, gising ka na. Pakiusap. Soy-soy, pakiusap. Tatay, hindi ko may gising si nanay. Hindi na siya gumagalaw. Malamig ang kamay niya, mas malamig pa sa yelo. Ano? Huwag kang mag-alala, Keke. Magiging maayos si Mama. Papa, hindi ko may galaw si Mama. Hindi na siya gumagalaw. Malamig ang kamay niya, mas malamig pa sa yelo. Tama na. Ang 400 inden na dugo ay pwedeng ikamatay mo. Ginamit mo pa ang anak mo sa drama mo. Sutingwan, ikaw. Gusto mong bumalik ako? Humingi ka ng tawad kay Yeyo ngayon din. Kung hindi, magpatuloy ka sa pagpapanggap na patay ka. Suy-suy. Abala si Papa, ako na ang mag-aalaga kay Mama. Suy-suy. Nakalimutan ni Mama. Hindi kita kayang yakapin ngayon, anak. Suy-suy, suy-suy. Mama, uminom ka ng gamot. Bakit hindi ka umiinom ng gamot? Gagaling ka kapag uminom ka ng gamot. Bakit hindi pa rin nagigising si Mama?
Gising na, tamad kong pusa. Araw na, baka masunog ang puwet mo. Alam ko na kung paano gisingin si Mama. Kinuha ni Papa ang wind chime na yari sa kabibi, para aliwin ang anak ni Tita Ye. Kukunin ko ulit iyon. Huwag, Sui-Sui. Delikado sa labas, Sui-Sui. Huwag. Huwag. Sui-Sui. Hindi na makakabalik si Mama. Sino na ang magtatanggol sa iyo, Sui-Sui? Kuya Cheng yan. Siyempre, ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Pinakasalan ko si Jailin Cheng dahil mabibigyan niya ako ng mas magandang buhay. Kahit na tingin mo sa akin ay rin lang. Paulit-ulit kitang iniligtas. Ang pag-aalaga ko kay Yeyu ay para lang bayaran ang mga kasalanan mo. Pero hindi mo man lang ako bigyan ng paliwanag. Pinabayaan mo pang tumawag ang anak mo ng ganoon. Hindi tama. Pinakamamahal niya si Sui-Sui. Kahit na gusto niyang pasukuin ako, hindi niya papayagang magsinungaling si Sui-Sui. Totoo kaya ang sinasabi ni Sui-Sui? Ling Cheng. Gising ka na, Xiao Yu. Huwag kang mag-alala, Xiao Yu. Ako ang bahala sa bagay na ito. Papaaminin ko siyang humingi ng tawad sa'yo. Pwede bang para sa akin? Kalimutan na lang natin ito. Jai Tingwan. Basta ligtas at ayos siya, okay na. Hindi na kailangan ng apology. Nagbigay ng dugo sa akin si Jai Tingwan. Tiyak na may sama ng loob siya sa akin. Natatakot lang ako na dahil sa akin, maapektuhan ang relasyon ninyong mag-asawa. Ginawa niya ang ganitong bagay. Nagbigay lang ng kaunting dugo, may gan ang magreklamo pa. Pero, nasugatan na rin siya. Hindi ko alam kung ano na ang kalagayan niya ngayon. Xiao Yu, magpahinga ka ng mabuti. Uwi muna ako para tingnan siya. Ling Cheng. Sui-Sui, aayos ka lang ba? Nasaan ang tama mo? Papa, kailangan ka ngayon ni Mama. Umuwi ka na lang para bisitahin siya. Pinapauwi ako ni Wanwan sa pamamagitan ni Sui-Sui. Ibig sabihin, nagpapakumbaba na siya. Nasaan ang nanay mo? Bakit hindi siya mismo pumunta rito? Si Mama kasi, hindi na siya makakapunta. Xiao Yu, Tatay, Xiao Yu, Tito, tulungan mo si Nanay. May mangyayari kaya kay Nanay. huwag kang mag-alala, Tito. Hindi ko hahayaang may mangyari kay nanay mo. Dadalhin ko na siya sa ospital. Ling Cheng. Ako. Tatay, Makinig ka, Sui-Sui. Delikado ngayon si Tita Xiao Yu. Kailangan ko siyang dalhin sa ospital kagad. Tatay, ibigay mo muna sa akin ang wind chime. Tatay, hoy. Sui-Sui, Ling Cheng, tulungan mo ako. Sui-Sui, maghintay ka muna sa bahay. Babalik ako pagkatapos kong asikasuhin ito. Tatay, gusto ko lang naman ng wind chime. Kapag narinig ni Nanay ang tunog, Majay gising na siya. Tatay, Nanay, masakit ba? Anong nangyari sa'yo? Kawawang Kike. Kasalanan ko, may leukemia ako. Mahina ang clothing function. Kaya nung mabangga ako ni Ate Tingwan, paulit-ulit akong nagdurugo. Okay lang kung ako ang may mangyari. Pero si Kike, napakabata pa niya. Paano na siya? Huwag kang mag-alala, Xiao Yu. Hindi mo kasalanan ito. Hindi kita hahayaang panagutan ang responsibilidad na ito. Hindi sumasagot sa tawag si Su Tingwan at naka-off ang phone. Nakasalalay dito ang buhay ng isang tao. Kung may mangyari kay Xiao Yu, kaya mo bang panagutan ang responsibilidad na ito?
Papa, sa wakas nakita na kita. Gusto ko. Sui, ikaw, bakit ganyan ang itsura mo? Hindi ba't sinabi kong hintayin mo ako sa bahay? Nasaan si Mama? Air negative din ang dugo ni Sui. Sui, may malubhang sakit ngayon si Tita Xiaoyu. Tanging ang dugo mo at ni Mama ang makakaligtas sa kanya. Pwede mo bang iligtas si Tita Xiaoyu? Bigyan mo siya ng kaunting dugo. Magkakasakit ba ako kapag nagpadugo ako? Matutulog ba ako tulad ni Mama? Papa, hindi pa nagigising ni Soy si Mama. Hindi pa pwedeng matulog si Soy. Lingcheng, huwag mong pahirapan ang bata. Ganoon na lang ang galit sa akin ni Ate Tingwan. Paano niya papayagang magbigay ng dugo sa akin si Sisui? Malas lang talaga ako. Wala na akong pagkakataong samahan pa si Keke. Ate, tulungan mo naman ang nanay ko. Pangako, ibibigay ko sa'yo lahat ng candy ko pagkatapos. Tulungan mo naman ang nanay ko. Sui, ganyan na ang nangyari kay Tita Xiaoyu ngayon. Nanay mo ang may kasalanan nito. Ngayon, magbigay ka ng dugo kay Tita Xiaoyu. Parang pagbabayad sala mo para sa nanay mo. Para kay Tita Xiaoyu, naiintindihan mo ba? Kasinungalingan yan. Mabait ang nanay ko. Hindi ko kailangang magbayad sala para sa kanya. Nakasalalay dito ang buhay ng tao. Nanay, hindi na kita papayagang magmatigas. Mga tao, Nanay, anong nangyari sa'yo? dalhin ang binibini para magpa-transfusion. Ayokong magpa-transfusion. Ayoko. Tumigil ka. Ibalik mo ang bata. Lola, Mabait si Sui. Huwag kang matakot, huwag. Nandito na si Lola. Bakit ganito kalala ang sugat ng bata? Sino sa inyo ang maglakas loob na hawakan ang aking bunso? Lola, bakit ka nandito? Sobrang pagdurugo si Xiaoyu. Jai Lincheng. Paano nagkaroon ng tulad mo sa pamilya natin para sa isang dayuhan? Sinaktan mo ang sarili mong anak. Lola, nagkakamali kayo. At ikaw, Xiaoyu. Noong naghirap ang pamilya namin, walang pag-aatubili mong iniwan si Xiaocheng. Sumama ka sa isang mayamang negosyante papuntang ibang bansa. Ngayong umunlad na ang pamilya namin, biglang bumalik ka. Sasabihin ko sa inyo, walang sinuman ang pwedeng manakit sa aking apo sa tuhod. Lola, nagkakamali kayo. Hindi ganoon. Pumunta si Xiaoyu sa ibang bansa noon para sa pagpapagamot. At ngayon, si Wanwan ang may kasalanan. Siyempre, pananagutan ko siya. Pananagutan mo siya. Paano naman ang asawa mo? Si Tingwan, ha? Hoy, Sui, nasaan ang nanay mo? Bakit hindi kayo magkasama? hindi ko majaysingan si Mama. Hindi magising? Ano ang ibig sabihin ng hindi magising? May nangyari ba sa nanay mo? Lola, huwag kang maghula-hula. Kakadismaya lang niya sa akin. Sinadya pa niyang isara ang kanyang telepono. Ano bang pwedeng mangyari? Ako ang laging sumasalo sa mga problema niya. Siya mismo, kahit magbigay ng dugo, ayaw pang humingi ng tawad. Ano ba ang dahilan ng iyong pagdadabog? Kinuha mo ang dugo ng iyong asawa para iligtas ang isang estranghero. At pinahamak mo pa ang isang inosenteng bata. Akala mo ba dakila ka? Ako, ano ba ang ginagawa ko? Nagalit ako ng ganito sa isang 6 na taong bata. Kung patuloy akong makikipagtalo sa inyo, mababaliw ako. Ako, Sui, halika na. Dadalhin ka ni Lola pa uwi. Lola, nandito po ako para kunin ang gamit ni Mama. Hindi pa po ako pwedeng umalis. Lola, ganito na lang. Sasama ako sa inyo pababa. Bibili tayo ng pagkain para kay Sui. Dalhin natin pa uwi. Para ito sa paghingi ko ng tawad. Ayos lang yan. Sui, maghintay ka dito ng maayos hanggang sa bumalik ang daddy mo. Kapag may nang-api sa iyo, sabihin mo kay Lola, aking apo. Bakit? Naghirap ako at nagtiis ng maraming pasakit para lang makasama si Lin Cheng. Bakit kayong lahat ay kumakampi kay Sutingwan at sa batang ito? Tita, tulog na po si Mama. Pwede mo bang sabihin kay Daddy na ibalik sa akin ang wind chime na shell? Tulog. Ano na naman yan? Isa na namang paraan para lokohin si Lin Cheng at pauwiin. Gusto mo pang humingi ng gamit? Sasabihin ko sa iyo. Sa hinaharap, bawat sentimo ng pamilya G ay akin. Umalis ka na, hindi ka may sakit, nagsisinungaling ka. Kawawa ka naman. Kahit ang daddy mo ay iniisip na kayong mag-ina, ay karapat dapat maging donor ng dugo para sa akin. Huwag mong sasabihin yan tungkol kay Mama. Si Mama ang pinakamaamong tao sa buong mundo. Masamang babae, ibalik mo si Daddy. Kasing sama ng nanay mo. Ikaw ang masama, bruha. Ibalik mo sa akin ang wind chime na yun. Gusto mo ang wind chime? Kung ubusin mo lang ang mga ito.
ibibigay ko sa'yo ang Wen Chime. Deal? Tutupad ka sa usapan. Siyempre, tutupad ako sa usapan. Kain ka na, kawawang bata. Pagkatapos mong kumain, sa'yo na ang Wen Chime. Ayaw umiyak ni Soy Soy. Gigisingan ni Soy Soy si Mama. Naghihintay si Mama kay Soy Soy. Mama, huwag mo siyang papakainin. Keke, subukan mong kunin yan. O gusto mo ring kumain ng tinapay na to? Ang bait-bait mo talaga, Sui-Sui. Hindi nga katakatakang anak ka ni Sutingwan. Isinilang ka lang para kumain ng basura. Huwag mong isusuka. Mama, malapit nang magising si Soy Soy. Ano ang sinabi mo? Ano ang sinabi mo? Sui-Sui. Anong nangyari? Anong nangyari sa'yo? Tatay, yung masamang babae yun. Pasensya na, Lincheng. Hindi ko naasikaso ng maayos si Sui-Sui. Sabi ni Keke, nawawala ang kanyang kwintas. Tinanong ko lang naman si Sui-Sui. Hindi ko inakalang magiging ganoon ang reaksyon niya. Tumalikod siya tumakbo, bumangga siya sa basurahan at nadapa. Impossible. Hindi ganoong klaseng bata si Sui-Sui. CLU. Baka may hindi pagkakaunawaan. Yung kwintas na yun, tanging alaala na lang ng tatay ni Keke sa kanya. Alam ng tita na ayaw mo kay Keke. Nakikiusap ako sa'yo, ibalik mo na lang sa kanya yung kwintas, pwede ba? Tatay, wala akong kinuha. Siya ang nanulak sa akin. Pinilit pa akong kumain ng basura. Siya ang nambuli sa akin. CJ, Sui-Sui. Sinasabi mong binuli kita. Sige, kung ganoon. Sui-Sui. Nakita ko mismo, kakagaling lang ni Tita Ye sa kamatayan. Paano siya magkakaroon ng lakas para itulak ka at pilitin? Hindi naman siya talaga may sakit. Nakita rin ni Kiki. Kung hindi ka naniniwala, sabihin mo, nanakit ba sa akin ang nanay mo? Sabihin mo, hindi po. Tama po ang sinabi ng nanay ko. Ikaw ang nagnakaw. Sui-Sui. Nakita ko mismo, muntik nang mamatay ang tita mo. Nagsisinungaling ka pa rin? Hindi ganoon. Wag na, Lincheng. Bata pa naman siya. Dahil bata siya. Kaya dapat mas turuan ng maayos. Ano ba talaga ang itinuro sa'yo? Pagsisinungaling at pagbibintang. Ano na ang susunod? Tulad niya, sadyang mananakit na magdudulot ng hindi na mababagong pinsala. Hindi po, nanay. Hindi rin po ako. Tatay, maniwala ka sa akin. Huwag mo akong tawaging tatay. Jai Sui-Sui. Ngayon din, kunin mo ang kwintas na ninakaw mo at ibigay mo sa akin. Kung hindi, dadalhin kita para pagbayarin ang nanay mo. Sabi ko na, wala akong kinuha. Tatay, sinaktan mo ako. Bakit simula nang dumating ang masamang tiyahin na ito? Hindi na ako minahal ni tatay. Sinaktan kita para malaman mo kung ano ang tama at mali. Nagsisinungaling ka, naninirang puri, at ayaw sumunod. Ano ba ang itinuro sa'yo ng nanay mo? Talagang hindi ako nagnakaw. Hindi rin ako itinuro ng nanay ko na maging masama. Siya ito, ang masamang babaeng ito, ang laging nang aapi sa akin at kay nanay. Pero ikaw, alam mo lang siyang ipagtanggol. Hindi mo talaga mahal si nanay. Pati ako, tama na. Hanggang ngayon, matigas pa rin ang ulo mo. Sabihin mo, saan mo itinago ang kwintas? Tatay, talagang hindi ako nagnakaw. Tatay, pakiusap, huwag mo nang halugugin. Talagang hindi ako nagnakaw. Sa murang edad mo, marunong ka ng magnakaw. Dapat kang disiplinahin ng maayos ngayon. Tatay, talagang hindi ako nagnakaw. Gusto ko lang makuha ang wind chime ni nanay. Gusto ko lang gumising si nanay. Gusto mong gumising ang nanay mo? Ano ang ibig mong sabihin? Lincheng. Nakuhanan ko ng dugo si Sutingwan, 2,000 mililitro. Huwag naman sanang may mangyaring masama at hindi na siya magising. Hindi pwede. Hindi dapat malaman ni Lincheng. Lincheng. Kung sinabi ni Ate Tingwan kay Sui-Sui na sabihin iyon, siguradong galit siya sa'yo. Gusto ka lang niyang mapabilis na umuwi para ayusin ang away. CLU. Kaka-iniksyon ka lang para sa pagsasali ng dugo. Dito ka na lang magpahinga. Uwi muna kami ni Sui-Sui. Lincheng, huwag kang mag-alala. Napaka-importante kay Ate Tingwan ng Wen Chime na iyon. Kahit na umuulan, pinapunta pa niya si Sui para kunin. Tiyak na galing iyon. Sa isang taong napaka-importante sa kanya. Nagpadala na ako ng tao para kunin iyon. Pagdating, ipapadala na lang pabalik kasama ni Sui. Siyempre, ikaw ang pinaka-importanting tao sa buhay ko. Sutingwan, hindi ako ang nagbigay sa iyo ng wine chime na yon. Bakit napaka-importante nito sa iyo?
Soy. Makinig ka sa sinasabi ng daddy mo. Humingi ka ng tawad kay tita at isauli mo ang kwintas. Uwi na tayo, okay? Wala akong ginawang mali. Hindi ko ninakaw ang kwintas. Bakit ako dapat humingi ng tawad? Bakit siya lang ang pinaniniwalaan mo at hindi ako? Daddy mo pa ba talaga ako? Hindi ako ang daddy mo. Sino ba ang gusto mong maging daddy mo? Kahit ang tanging anak ko, sumasama pa sa ibang lalaki. Umalis ka na. Talagang hindi ko ninakaw ang kwintas. Daddy, talagang hindi ko ninakaw ang kwintas. Jai Suisui, kung hindi mo na ako kinikilalang daddy, dito ka na lang lumuhod. Kapag nagising ka na sa katotohanan at inamin mo na ang pagkakamali mo, saka ko ibabalik sa'yo ang Wen Chime na gawa sa kabibi na gustong gusto mo. Daddy, huwag kang umalis. Daddy, huwag kang umalis. Gusto mo, lynching, bata pa si Suisui. Ganito, nakaluhod sa labas. Parang medyo malupit na iyon. Malupit saan? Nagkamali siya. Kung hindi niya kayang tiisin ang ganitong parusa, paano pa siya magiging tagapagmana ng pamilya J? Ganito na nga ang sitwasyon. Iniisip mo pa rin siyang gawing tagapagmana? Lynching, bata pa rin naman talaga si Suisui. Dapat alam na niya ang pagkakamali niya sa pagkatagal niyang nakaluhod. Puntahan ko na siya. Ako. Masyado bang mabigat ang parusa ko? Ang bata na to, sa totoo lang, ayaw ko siyang parusahan. Sino ba ang mag-aakalang pareho sila ng ugali ng nanay niya, napakatigas ng ulo? Ayaw talagang umamin ng pagkakamali. Sige na. Iinitan ko na lang ng gatas para sa kanya. Hintay lang ng konti. Hintayin nating hamupa ang galit ni Papa. Makukuha na ni Soy ang wind chime na gawa sa mga kabibe. Ito ba ang Wen Chime na gusto mo? Bigyan mo ako. Gusto ko, pwede. Basta humingi ka ng tawad sa akin. Kung masisiyahan ako, baka ibigay ko sa'yo ang Wen Chime na ito. Ano? Ayaw mo na. Huwag kang umiyak, Soy. Okay lang si Soy. Basta magising lang si Mama. Sulit na ang lahat. Pasensya na po, nagkamali ako. Ano? Hindi ko marinig. Pasensya na po, nagkamali ako. Pwede na bang ibigay sa akin ang wind chime na gawa sa mga kabibe? Ang bait mo. Heto ang Wen Chime na gusto mo. Anong ginagawa mo? Huwag. Nabasag. Lahat nabasag. Ito ang ginagamit kong pampagising kay Mama. Tigilan mo na yan. Wala nang lugar para sa iyo at sa nanay mo sa pamilyang G. Kung tatawagin mo akong mama, baka bigyan pa kita ng pwesto. Bilang alaga. Panaginip lang yan. Isa lang ang mama ko. Ang nanay ko, hindi ikaw. Ang nanay mo, isang nakakainis na munting kaibigan lang yan. Dapat siyang mamatay. Ikaw ang dapat mamatay. Xiao Yu. Ayos ka lang ba? Lynching, kasalanan ko lahat. Alam kong ayaw sa akin ni Suisui. Pumunta pa rin ako at nakaabala sa kanya. Jai Suisui, magdamag kang nakaluhod sa ulan, hindi ka pa rin nagkakamalay. Ngayon, nanghahamon ka pa ng kamatayan. Mabuti, napakabuti, dadalhin kita sa bahay ngayong araw at itatanong sa nanay mo kung paano kanya pinalaki. Lynching, kumalma ka. Huwag mo akong pakiusapan. Walang makakapigil sa akin ngayon. Sutingwan, lumabas ka. Hinayaan mong maglakad sa malakas na ulan at manggulo si Suisui habang nagtatago ka rito. Magsalita ka. Ano ng amoy ito? Ang sama ng amoy. Sutingwan, anong kalokohan na naman ang ginagawa mo? Kailangan pa bang personal kitang anyayahan na lumabas? Sutingwan, tingnan mo, basa na nga si Suisui sa ulan. Bakit hindi ka pa bumangon at maghanda ng gamot para sa kanya?
Nag-attitude ka pa? Kanino mo pinaghahagis ang mga gamit? Pinaghagis mo pa ang ating mga litrato. Wala ka bang iniisip kung ako ang asawa mo? Ano? Na-ospital si Lola. Pupunta ako agad. Sige na, Wanwan. Huwag ka nang magtampo. Nasa emergency si Lola ngayon. Bumaba ka na at sumama ka sa akin. Suting 1, nakabangga ka ng sasakyan, nagtuturuan pa kayo. Nabasa at nilagnat si Suisui, wala kang pakialam. Nasa emergency si Lola, wala ka ring pakialam. Ano ba talaga ang gusto mo? CJ, kung wala kang pakialam, sa pamilyang ito, isa sa puso ko na ang paghihiwalay natin. Masaya ka na? Wind chimes pala. Parang dati, kapag ginigising ka ni Papa, gamit ang wind chimes. Ma, gising na po kayo. Tingnan niyo po si Soy Soy. Maria, hindi po ba maganda ang pagkakadikit ko? Ididikit ko ulit. Papa, si Papa po ang gumamit ng wind chimes para gisingin si Mama. Hindi pa po kalayuan si Papa. Papa, hintayin niyo po ako. Tatay, sandali lang. Tatay, umalis ka na. Paano na si nanay? Hindi ko siya majaysingan. Doktor, ano ba talaga ang nangyari sa lola ko? Dr. Fang, gusto ko lang na gawin mo tulad ng dati. Pekin ang medical record ng leukemia. Ano ang kinakatakot mo? Ano ang sinasabi mo? Pagkatapos makuha ang 2,000 dimes ng dugo mula kay Sutingwan, halos hindi na siya makaligtas. Kaya sinabi ni Jay Suisui na hindi siya magising. Si Sutingwan ay patay na talaga. Paano nangyari yon? Ako ang nagplano ng aksidente. Gusto ko lang siyang pagdusahan ng kaunti. Tapos, gamitin ang kamay ni Lincheng para kumuha ng mas maraming dugo mula sa kanya. Hindi ko naman balak na patayin siya. Hindi pwede. Kailangang itago ito kay Lincheng. Ang sama ng ugali mo, masamang babae. Pekin mo ang leukemia, nagplano ng aksidente, at hinikayat mo si Lincheng na kunin ang dugo ni Tingwan. Ikaw ang pumatay sa kanya. Hindi po, Lola. Mali ang narinig mo. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Mali ang narinig mo. Hindi pa ako ulianin. Kailangan kong hanapin si Lincheng. Gusto kong malaman niya na ikaw ang pumatay kay Wanwan. Hindi ka pwedeng hanapin si Lincheng. Bitawan mo ako. Mamamatay tao ka. Lincheng. Siguro dahil matanda na si Lola. Hindi na siya gaanong makalakad. Nadulas siya sa hagdan. Kasalanan ko, hindi ko siya nahawakan ng maayos. Karaniwan ng mahina ang paa ni Lola. Bakit bigla siyang naglakad sa hagdan? Doktor, kamusta na ang lola ko? Kailan siya magigising? Pansamantala, matatag na ang vital signs ng pasyente. Pero baka hindi na siya magising kailanman. O kaya naman, bigla siyang magigising pagkalipas ng ilang araw. Paano nangyari to? Hindi magigising. Ang ganda nito sa ngayon. Hindi pa alam ni Lincheng. Napatay na si Sutingwan. Basta't hindi magising ang matandang to. Hindi niya mabubuksan. May tatago natin ang lahat. Hoy! Magandang araw. Si Ginoong Jai Lincheng po ba ito? Ito po ang kanlurang presinto. May emergency report po kami mula sa kapitbahay nyo. Sabi po, ilang araw nang lumalabas sa bahay nyo. Ang malakas at hindi kilalang baho. Posibleng, amoy ng patay. Ayon sa nag-report, ang asawa ninyong si Ginang Sutingwan ay ilang araw nang hindi lumalabas. Ito'y hindi normal. Kailangan pong bumalik kayo sa bahay para tulungan kaming magbukas at mag-imbestiga. Anong sinasabi mo? Si Sutingwan ay patay na? Ano, Sutingwan? Patay na siya. Impossible. Sutingwan, nasa bahay lang siya ng maayos. Paano siya mamamatay? Nagkakamali ba kayo? Lincheng, siguradong niloloko ka lang nila. Kung may nangyari kay Ate Tingwan, bakit ipapakuha pa ang wind chimes kay Suisui? Sadyang tinatakot ka lang niya. Tama, nagpe-perform lang sila. Sutingwan, huwag mo akong takutin. Alam kong ayaw mong maghiwalay tayo, hindi ba? Hindi na tayo maghihiwalay. Pigilan mo na yan. Isang tawag lang, kayang talikuran ni Jay Lincheng. Lahat ng kanyang prinsipyo.
Kung malaman niyang totoo ang lahat ng ito. Pero yung amoy na yon at si Suisui, tuloy-tuloy ang pag-iyak niya. Paano kung totoong may nangyari sa kanya? Hindi pwedeng mangyari yon. Galit lang siya sa akin. Uwi na ako para kausapin siya. Lynching. Nanay, ginaw. Ginaw na ginaw si Soy Soy. Nanay, dumating ka na para sunduin si Soy Soy. Tatay, si tatay na ba yun? 1-1. 1-1. Pagka-uwi ko galing ibang bansa, tumawag agad ang pulisya. Sabi, baka may nangyari sa'yo. Biro lang to, di ba? 1-1, gising ka naman. Sabi mo, ipapakilala mo ako sa pinakamamahal mong asawa, pat yung anak niyo. Tito, sino po kayo? Tulungan mo ba akong gisingin si Mama? Suisui. Tito, kapatid ako ng mama mo. Ako si Tito Cheng yan. Tito, bakit ka umiiyak? Gisingin mo na si Mama. Suisui. Ang mama mo kasi, napunta na sa isang lugar na napakalayo. Napakalayong lugar. Hindi totoo yan. Tulog lang siya. Kapag narinig niya ang tunog ng wind chime, gigising siya. Mama, gising ka na. Gising ka na at sabihin mo kay Tito, Mama. Mama. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari. Kahit anong sabihin ko noon, hindi kita papayagang manatili sa tabi ni Jailen Cheng. 1-1. Tingnan mo itong si Jailen Cheng. Gaano ba katotoo ang nararamdaman niya? Nahirapan ka ng matagal sa orphanage. Matagal kitang hinanap. Dapat alagaan kita at si Suisui ng maayos. 1-1. Sinabi mo, ako ang pinakamahalaga sa buhay mo. Sunduin na kita at si Suisui papuntang country life, okay ba? Kuya Cheng yan. Siyempre, ikaw ang pinakamahalaga sa buhay ko. Napangasawa ko si Jailen Cheng dahil mabibigyan niya ako ng mas magandang buhay. At higit sa lahat, dahil mahal namin ang isa't isa. Maniwala ka sa akin, mabuti talaga siyang tao, hindi niya ako pahihirapan. Noon, nagpaiwan ka dahil sa pag-ibig. Sabi mo, mabuti siya. Sabi mo, hindi ka niya pahihirapan. Pero ngayon, nakahiga ka sa malamig na lugar na ito. Yung lalaking nagsabing mamahalin ka at iingatan ka. Nasaan na siya ngayon? Jailen Cheng, patay na ang asawa mo. Ano pa ang ginagawa mo? Jailen Cheng, patay na ang asawa mo. Ano pa ang ginagawa mo? Ikaw. Abala si Lin Cheng sa pag-aalaga sa akin dito sa ospital. Sinabi niya, buhay man o patay si Sutingwan. Wala siyang pakialam. Payo ko sa'yo, dalhin mo na siya at umalis ka na. Huwag ka nang bumalik at manggulo sa amin. CJ. Ang galing ng walang pakialam mo. Jailen Cheng, sa buong buhay niya. Hindi na siya makakakitang muli kay Wanwan. Gago kang hayop ka. Wanwan, narinig mo ba? Ito ang lalaking pinaglaanan mo ng buong pagmamahal mo. Huwag kang matakot, Suisui. Ipapaliwanag ko sa pulisya. Dadalhin natin si Mama sa ospital. Para malaman kung paano siya namatay.
At hahanapin din natin ang iyong mabuting amang iyan. Upang pagbayaran niya ang dugong ito. Lincheng, sandali. Lincheng, nailabas na si Lola. Sabi ng doktor, kailangan siyang iiko para maobserbahan. Delikado pa rin ang kalagayan niya. Xiao Yu, sa panahong ito, ikaw na muna ang bahala kay Lola. Babalik agad ako pagkatapos kong ayusin ang problema sa bahay. Lincheng, sandali. At ito pa. Kanina lang, nagpanik ako. Tumawag si Ate Tingwan. Buhay-buhay siya. Si Ate Tingwan, siya ay. Ano ang sinabi niya? Ating Wan, kasama niya ang isang lalaki, at sinabi niyang ayaw na niyang makita ka. Jai Lincheng, sa buong buhay niya. Hindi na siya makakakitang muli kay Wanwan. Ayos, Sutingwan, dahil alam mong mahal kita, ginagago mo na lang ako ng walang habas. Nagkunwaring patay para pagtripan ako. Kung ayaw mong makita kita, lalo kitang hahanapin. Ang init-init ni Suisui. Doktor. Doktor. Nawalan ng malay ang bata. Yung batang iyon. Ang pagkakamukha niya kay Suisui. Ang tagal na nabasa sa ulan ni Suisui. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanya ngayon. Kahit gaano pa kawalang kwentang tao si Sutingwan. Dapat alam niyang alagaan si Suisui. Nasaan ang pamilya ni Jishu? Hindi stable ang vital signs niya ngayon. Paano mo siya pababayaan sa kwarto? Anong nangyari sa lola ko? Boss Jay, sinabihan niyo ba ang matandang ginang kanina? Abnormal ang taas ng hormone levels sa katawan niya. Halatang na-stress siya. Laging walang malay ang lola ko. Paano siya na-stress? Pero huwag kayong masyadong mag-alala. Ang tamang antas ng stress, makatutulong sa paggaling ng malay ng pasyente. Baka sa loob ng 1 o 2 araw ay magising na siya. Xiao Yu, anong nangyari sa'yo? Okay lang ako. Lincheng. Naisip ko lang kasi. Baka narinig ni Lola, yung masasakit na salita ni Ate Tingwan sa telepono. Nasaktan ang puso ni Lola. Si Jai Lincheng, sa buong buhay niya, huwag na siyang umasang makikita pa si Wanwan. Nagkaroon ng problema si Lola, hindi man lang siya nagtanong kung may anumang masamang mangyari kay Lola. Hindi ko siya patatawarin. Huwag kang mag-alala, Lola. Ang mabuting tao ay laging pinoprotektahan ng langit. Siguradong magigising siya. Hi! Xiao Yu, anong nangyari sa'yo? Pasensya na, Lincheng. Okay lang ako. Bigla lang sumakit ng todo yung sugat ko. Kukuha lang ako ng gamot, okay na ako. Hindi ka pa nga gumagaling sa sakit mo. Tinulungan mo na ako sa pag-aalaga kay Lola. Nahihiya ako sa'yo. Ako na ang kukuha para sa'yo. Salamat, Lincheng. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala kay Lola dito. Lola, paano ko pa kayang gisingin ka? Nanay, huwag kang aalis. Nasaan si nanay? Nasaan ka? Sinong nag-utos sa'yo na makinig sa mga bagay na hindi dapat marinig? Lola, pahinga ka na lang. Ako na ang mag-aalaga kay Lincheng sa hinaharap. Magiging mabuting babae ng pamilya G ako. Huwag mong saktan ang lola ko. Masamang babae ka. Sasabihin ko kay daddy. CJ, sabihin mo. Tingnan natin kung sino ang paniniwalaan ng tatay mo, ikaw o ako. Maniniwala sa akin si daddy. Sasabihin ko sa kanya na ikaw ang laging nananakit sa akin at kay mommy. Kanina pa, sinaktan mo si lola. Hindi mo pa rin ba matanggap ang katotohanan? Kawawang bata. Patay na ang nanay mo. Dumalaw ba kahit minsan ang tatay mo sa kanya? Sa totoo lang, wala talagang pakialam ang tatay mo. Sa inyong mag-ina. Tingnan mo ang nanay mo. Ako ang nakabangga sa kanya. Perang para sa akin. Ginutom at pinahirapan siya ng tatay mo. Hanggang sa huli, salot pa rin ang tingin niya sa kanya. Nakakalungkot talaga. Ikaw ang pumatay sa nanay ko. Ano ngayon kung ako? Alam din ng matandang ito ang totoo. Pero ngayon, nakahiga na lang diyan at hindi makapagsalita.
Ikaw ang pumatay sa nanay ko. Si Xiao Yu ang pumatay sa nanay mo. Jai Suisui, ini ba ang itinuro sa'yo ng nanay mo? Siya ang pumatay kay mama. Kanina lang, sinubukan pa niyang patayin si Lola. Jai Suisui, ikaw. Kailan ka pa naging batang sinungaling na ganito? Papa, maniwala ka sa akin. Nandito si mama. Nandito si mama sa ospital na ito. Pumunta ka at tingnan mo. Malalaman mo. Sa ospital na ito, sige, palabasin mo siya. Pakita niya sa akin at kausapin ako. Alam mo ba kung gaano ako natakot? Nang tawagan mo ako at sabihin patay na ang nanay mo. Gaano ako natakot? Ista, yung aksidente. Ista, yung diborsyo. Gusto ko lang siyang mabuhay. Pero ano? Wala siyang nangyari sa kanya. At ngayon, kasama pa niya ang ibang lalaki. At ngayon, ikaw rin, gusto mong maging katulad niya, na mandaya sa akin. Papa, nandito si mama sa ospital na ito. Pero hindi na siya gumagalaw. Papa, tingnan mo lang siya. Si mama, hindi na talaga siya gumagalaw. Tama na. Hindi na ako muling magpapaloko sa kanya tulad ng dati. Maliban na lang kung lumabas siya. Kung hindi, wala akong sasabihin sa kanya. Suisui, alam kong galit kayo sa akin ng nanay mo. Gusto ninyong maghiganti. Naiintindihan ko. Lincheng, mauna ka na at alagaan mo silang mag-ina. Okay lang kahit na ako ang mapahama. Huwag kang mag-alala, Xiao Yu. Ang bagay na ito, sila ang may kasalanan sa'yo. Hindi kita hahayaang mapahama. Jai Suisui, ano ba ang itinuro ko sa'yo dati? Kapag nagkamali ka, aminin mo. Ngayon din, lumuhod ka at humingi ng tawad kay Tita Xiao Yu. Hindi ako luluhod para humingi ng tawad sa kaaway ko. Jai Suisui, huling tanong ko na ito sa'yo. Luluhod ka? O hindi? Papa, huling sasabihin ko rin ito. Hindi ako luluhod para humingi ng tawad sa kaaway ko. Maliban na lang kung patay na rin ako tulad ni mama. Sige, Jai Suisui. Ngayon, katulad ka na ng nanay mo. Natutunan mo nang gamitin ang kamatayan bilang panakot sa akin, hindi ba? Dahil paulit-ulit kang sumusway. Ako na mismo ang magtuturo sa'yo. Tao! Hawakan niyo siya para sa akin. Para matuto siyang magpakabait. Jai Suisui. Dahil nagtatago ang nanay mo at ayaw lumabas. Ang utang na yon, ikaw na ang anak ang magbabayad. Ito ang utang ninyo kay Tita Xiao Yu. May utang kami sa kanila, ang utang nila sa amin. Suisui. Makinig ka sa tatay mo. Basta humingi ka lang ng tawad kay Tita Xiao Yu ngayon, tapos na ang usapang ito. Sasama ako sa'yo pabalik. Maghihintay tayo sa nanay sa bahay. Ayos ba? Uuwi. Maghihintay kay nanay. Imposible na. Kung malalaman ng nanay mo ang ginawa mo sa akin, hindi niya kailanman mapapatawad. Hindi niya ako mapapatawad. Siya ang nagkamali. Nakipagrelasyon siya sa ibang lalaki. Jai Suisui, binabalaan kita. Kung hindi ka pa rin magbabago, wala ka ng lugar sa pamilyang G. Ayoko ring maging anak mo. CJ, dahil ayaw mong makinig, dalhin niyo siya sa maliit na silid. Tatay, huwag po. Huwag ninyo akong ikulong. Tatay, pakiusap. Sana naman sa pagkakataong ito, ay matuto ng magpakabait si Suisui. Nanay, nasaan ka na? Ang dilim dito. Natatakot ako, nanay. Inay. Soy. Hirap na akong huminga. Suisui, yung nanay mo, naasikaso ko na. Suisui. Lola, Xiao Yu, sabihin niyo, sobra ba akong nagpalaki kay Suisui kaya naging ganito siya ngayon? Ngayong pagkakataon, hindi rin naman siguro sinasadya. Mali ba ako nang ikulong ko siya? Pakawalan na ang binibini. Huwag na. Ako na ang pupunta. Suisui.
Sui-sui. Huwag kang matakot. Ilalabas ka ng tito mo. Sui-sui. 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 Sino ka? Bakit mo kinakarga ang anak ko? Jai Lincheng. Hindi ka karapat dapat maging ama ni Sui-sui. Lalong hindi karapat dapat maging asawa ni Wanwan. Ano ka ba? Naglakas loob kang dalhin ang anak kong babae. Anak mo ba yan? Tinuring mo bang anak si Sui-sui? Tinuring mo bang asawa si Wanwan? Wanwan. Ang lambing ng tawag mo. Sa wakas, hindi na napigilan ni Sutingwan. Ipinakita kanyang lalaking kalye. Akala mo ba lahat ay kasing sama mo? May asawa ka na, nakikipag-flirt pa sa iba. Para sa ex-girlfriend mo, sinaktan mo ng todo ang asawa mo. Sui-sui. Sumama ka sa tatay. Tatay. Galit ako sa'yo. Narinig mo ba, Ginoong Jai? Ang anak mong babae ay nagsabi. Galit siya sa'yo. Dahil kay Wanwan at sa pamilya G. Isa pang paalala sa'yo. Ingatan mo ang iyong mahina at mabait na white moonlight. Kung hindi, ang buhay ni Lola G, hindi mo alam kung kailan mawawala. Sutingwan. Ganito ka ba kagusto sa lalaking ito? Kahit ang tanging anak kong babae. Gusto mo ring tawaging tatay siya? Ano ang nangyari kay Lincheng? Bakit wala si Sui-sui? Hindi ka ba niya inis? Wala. Sa mga araw na ito, papangalagaan ko si Lola sa pamamagitan ng tagapangasiwa. Magpahinga ka ng maayos. Ano iyon? May nagawa ba akong mali? Si Lola ang nagpalaki sa'yo ng mag-isa. Gusto ko lang magpakita ng respeto para sa'yo. Ako. Nabaliw na talaga ako. Si Xiao Yu ay napakadalisay. Paano niya sasaktan si Lola? Tiyak na si Sutingwan at nanggagong yon ang nagpaaway. Hindi. Ang ibig kong sabihin ay, kakagawa mo lang ng operasyon. Natatakot ako baka hindi kayanin ng katawan mo. Okay lang ako. Pero, Ano? naiisip ko lang. Mahal na mahal ni Lola si Ate Tingwan at Sui-sui. Kung magigising siya at malaman niyang ayaw na nila sa bahay na ito, gaano kaya siya malulungkot? Sutingwan. Akala mo ba wala na akong ibang choice kundi ikaw? Xiao Yu. Noong araw, may leukemia ka at nag-abroad para magpagamot. Ngayon, pagbalik mo, muli si Sutingwan ang maraming beses na inapi at binugbog ng todo. Gusto mo ba na magpakasal sa akin? Gusto mo ba o hindi? Maging ang aking bagong Empress Jai. Siyempre gusto ko. Lincheng, ang tagal-tagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Alam ko na. Nandyan ako sa puso mo. Sutingwan. Magpapakasal na ako sa iba. Ikaw at ang anak natin, pipiliin mo ba ang babaeng iyon? O ako at ang kapangyarihan at katayuan ng pamilyang J? Basta lumabas ka ngayon at aminin ang pagkakamali mo. Sabihin mo sa akin na lahat ito ay pagkakamali. Mabibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Sana ikaw. Huwag mo akong bigyan. Sui-sui. Sige na. Hayaan mong umalis ng payapa ang nanay mo. Ayaw ko. Hindi ako iiwan ng nanay ko. Wanwan. Noon, sinabi mo sa akin. Nagpakasal ka sa minamahal mo. Masaya ka. Ako ang mali. Dapat noon pa kitang sinundo. Layuan mo ang tarantadong si Jai Lincheng. Hindi ko siya inimbitahan ngayon. Hindi siya karapat-dapat na makita ka sa huling pagkakataon. Tito, hayaan mo namang pumunta ang tatay sa huling pagkakataon. Noon, ang nanay at tatay, magkasintahan din.
Tatay, ngayon ang huling pagkakataon na makikita ka ng nanay. Pumunta ka na at bisitahin siya. Huling pagkikita. Sabihin mo sa nanay mo, ngayon ang huling araw niya bilang Ginang G. Kung magwawala pa rin siya, edi ang pwestong Ginang J ay ibibigay ko na sa iba. Ginang J, isusuka ko. Hindi namin kailangan yan ni Wanwan. Suting 1. Pinili mo pa rin ang ibang lalaki. Alamin mo, kahit wala ka, kaya kong magsimula ng bagong buhay. Ma, huwag mo akong iwan. Maria, si Maay. Bato ba ang puso ni Jelin Cheng? Nakahiga dyan. Ang nasa kabaong ay ang kanyang asawa. Ni hindi man lang siya dumating para sa huling pagkikita. Napakaliit pa ng bata. Hindi pa man So, lamang Ian. lumalamig ang katawan ng ina. Ang kanyang sariling ama ay nakikipagkasundong magpakasal sa ibang babae sa parehong araw. Ano ang sinasabi mo? Anong pakikipagkasundo? Ngayon ay araw ng pamilya G. Masayang pagdiriwang. Ipinagmamalaki ng todo. Hindi nyo ba alam? Pagdadalamhati. Masayang okasyon. Hindi pa lumalamig ang bangkay ng unang asawa. Si Jailin Cheng ay abala na sa pakikipagkasundo sa iba. Mabuti. Ang bilis-bilis. Walang puso. Nanay. Okay lang. Ayaw sa atin ni tatay. Ayaw din natin sa kanila. Si Soy Soy ay palaging kasama mo. Bakit si Wanwan ay nagmahal ng lubos sa kanya? Pero ganito ang nangyari sa kanya, taksil. Samantalang kinainibabaw ang kanyang alaala at nag-enjoy kasama ng ibang babae. Suy, tara na. Dadalin natin si nanay sa isang lugar. Sina Jailin Cheng at Iyo, may utang sila sa iyong nanay. Gagawin kong bayaran nila isa-isa. Kasama ang interes, ibabalik lahat. Ting 1. Hindi pwede. Magpakasal. Sa wakas, dumating na ang pangarap kong kasal. Ang mga pagsubok at hirap noon ay wala na. Pagkatapos ng araw na ito, ako na ang pinakamasayang babae. Binibini Yeyo, nais mo bang pakasalan si Gigi Lin Cheng? Gusto ko. Gigi Lin Cheng, nais mo bang pakasalan si Binibini Yeyo? Suting 1, talaga bang hindi ka pupunta? Panoorin mo akong magpakasal sa iba, wala ka talagang pakialam. Gigi Lin Cheng, nais mo bang pakasalan si Binibini Yeyo? Lin Cheng. Ako. Gusto ko. Ngayon, palitan ng mga bagong kasal ang kanilang singsing. Tapusin ang huling seremonya. Lin Cheng, napagsisihan ko ang pag-alis ko ng walang paalam 7 taon na ang nakalipas. Na nagdulot sa ating dalawa ng maraming pagitan ng walang dahilan. Buti na lang, ang tunay na pag-ibig ay hindi nagbago. Lin Cheng, mahal kita. Isuot mo na ang singsing sa akin. Basta makalipas ang araw na ito, ako na ang tunay na babae ng pamilya G. Lin Cheng, sa hinaharap wala nang sutingwan. Tayo na lang. Sandali. Wanwan. Lola, gising na po kayo. Kumusta po ang pakiramdam ninyo? Bakit ka nandito? Nasaan si Sutingwan? Sutingwan. Naalala mo pa pala siya. Akala ko matagal mo na siyang nakalimutan at may bago ka ng kasama. Pero, Ginoong Jai, ang kasal na ito ngayon, hindi mo ito mapapakasalan. Ayaw niyang magpakasal ako.
Kaya papuntahin mo siya rito para humingi ng tawad sa akin at magmakaawa. Kung hindi, ang kasal na ito ngayon. Tiyak na magpapakasal ako, si Jailin Chen. Lola, ano po ang nangyari sa inyo? Ginoong G, ayon po sa doktor, si Lola ay nakaranas ng matinding pagkabigla na naging sanhi ng stroke. Ito, ano ang nangyari? Si Su Tingwan ba ang nagdala sa kanya para makita si Lola, kaya nabigla si Lola? Jailin Chen, sino ba talaga ang may kagagawan sa nangyari sa lola mo? Mas mabuting tanungin mo mismo ang lola mo. Mali po ang akala ninyo, Ginoong G. Pagkagising po ni Lola, nang makita ang balita tungkol sa inyong engagement, agad-agad po siyang pumunta rito sa venue. Sa daan po nila nakasalubong ang ginoong ito. Lynching, malaking araw ito para sa atin. Huwag kang padala sa galit. Tingnan mo, kahit mahina ang katawan ni Lola, pinilit pa rin niyang pumunta para masaksihan ang kaligayahan natin. Hindi tayo dapat magpabigo kay Lola. Lola, simula pagkabata, kayo po ang nagpalaki sa akin ng buong puso. Ngayong tinalikuran ako ni Su Tingwan, hindi na ako magpapadala sa damdamin para hindi kayo mabigo. Ngayong araw, sana kayo po ang maging saksi sa kasal namin. Upang masaksihan ang pinakamasayang sandali ng buhay ko. Siya ang pumatay kay Tingwan. Siya pumatay kay Tingwan. Lola, alam ko po, galit pa rin kayo sa akin. Dahil sa pag-alis ko ng walang paalam 7 taon na ang nakalipas. Pero nitong mga panahong may sakit kayo, ako ang laging nandito. Ako ang nag-alaga sa inyo ng walang pahinga. Ngayong gumaling ka na, pinagtatanggol mo pa rin si Ate Tingwan. Tama siya, Lola. Nung panahong may sakit kayo, si Su Tingwan ni Anino niya ay hindi namin nakita. Ngayon, sa kasal, nagdala pa siya ng ibang tao para maggulo. Malinaw na hindi niya tiningnan ang pamilya natin. Ito ang masasabi ko. Kung si Su Tingwan ay agad-agad, nalalapit sa akin ngayon din, at hihingi ng tawad, ang lahat ng nakaraan ay pinalilipas ko na. Magiging tulad kami ng dati. Pinalilipas mo na. Magiging tulad ng dati. Ginoong Jai, hindi na muling makakalapit sa iyo, si Su Tingwan. Dahil patay na siya. Peke yan. Peke ang larawang ito. Itapon mo na ang malas na bagay na ito. Palayasin mo. Hindi patay ang asawa ko. Nagkainisan lang kami. Huwag kang maghasik ng kasinungalingan dito. Wala na sina mama at papa. Ganito pa rin ang gagawin mo sa kanya. Susui, sabihin mo sa akin ang totoo. Ginawa ito ni mama para hindi ako mag-asawa ng iba. Tama ba? Gusto niyang gamitin ang ganitong matinding paraan para ako'y bumalik sa kanya. Tama ba? Su Tingwan, ito ba ang paraan mo para maghiganti sa akin? Tama ba? Maingat Kain mong tayo. ginawa ang mga kasinungalingang ito. Para hindi ako mag-asawa ng iba. CJ, natalo ako. Hindi na ako mag-asawa. Basta lumabas ka lang ngayon, sabihin mong niloloko mo lang ako. Kahit hindi mo ako mahalin. Kahit anuman ang ginawa mo noon, pinalalampas ko na lahat. Uwi tayo kasama si Suisui. Sige ba? Lumabas ka. Lynching, Ate Tingwan, siguradong nagpapanggap lang siyang patay para lokohin ka. Kung maloko ka niya, ano na lang ang gagawin ko? Tama. Siguradong niloloko lang niya ako. Paano magagawa ni Su Tingwan na mamatay? Hanggat hindi ko nakikita ng sarili kong mata. Hindi ako maniniwala kanino man. Hindi mo na siya makikita. Pinayagan kitang makita si mama sa huling pagkakataon. Ayaw mo. Ngayon, buhay man o patay. Hindi mo na siya makikita. Suisui, Soy. Sabihin mo sa papa, na panloloko lang ang lahat ng ito. Nagpapanggap lang kayo, di ba? Su Tingwan, saan ka nagtatago? Nasa sulok ka lang, tinitignan ako, di ba? Jailin Chen. Ako si Chen yan. Mas gusto ko pang mabuhay si Wanwan kaysa kanino man. Mas gugustuhin kong ibigay ang buhay ko, para lang mabuhay siya. Huwag kang magpanggap dito, kapag nakita ko si Su Tingwan. Pag-uusapan natin ito. Su Tingwan, bibilang ako hanggang 3. Kung hindi ka palalabas, hindi na kita mamahalin kailanman. 3.
Alam ko na. Handa na po ang crematorium, Ji-Cheng. Yung kay MS, Suting 1. Nasa labas po ang kanyang labi sa hearse. Ihahatid na po ba natin siya ngayon para sa huling paglalakbay niya? Ihatid na si Wanwan. Jai Lincheng. Una kong naisip na ilabas ulit ang kabaong ni Wanwan para makita niya mismo kung paano, habang hindi pa man lamang lumalamig ang kanyang katawan, ang asawang minahal niya ng lubos ay nagmamadaling magpakasal sa iba. Pero nagbago na ang isip ko. Hindi ka karapat-dapat na makita siya ulit. Hindi ka karapat-dapat na dumisan ang kanyang kapayapaan. Lalo na hindi ka karapat-dapat na dumihan ang kanyang daan patungo sa susunod na buhay. Sasabihin ko sa'yo, kahit ilang artista pa ang kuhanin mo, kahit ilang paliwanag ang gawin mo, hindi ako maniniwala. Na pala, kanina niya sinabing nasa labas si Wanwan. Nasa labas. Basahin. Na pala, kanina pa niyang sinasabi na nasa labas si Wanwan. Nasa labas. Nian. Impossible. Hindi ko mapapakilos ang nanay ko. Ayaw na niyang gumalaw. Patay na siya. Wanwan. 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 Nagkamali ako. Nakikiusap ako, gumising ka na. Pwede mo akong saktan o murahin. Nakikiusap ako. Nagkamali ako, Wanwan. Wanwan, pasensya na. Nagkamali ako. Hindi dapat kita iniwan para pakasalan ng iba, Wanwan. Wanwan. Sui-sui. Noong paulit-ulit mong pinabayaan si nanay noon, gaano kaya kasakit at kalungkot ang naramdaman niya? Sui-sui, alam ko na ang pagkakamali ko, anak. Kung alam lang sana ng tatay noon na si nanay mo ay hindi ko kayo talaga pababayaan. Tatay, matagal ko nang sinabi sa'yo, hindi ko magising si nanay. Ikaw mismo ang ayaw maniwala. Nagkamali ako. Nagkamali ang tatay. Nakikiusap ako sa'yo. Nakikiusap ako sa inyo. Pakiusap, sabihin niyo sa akin. Saan niyo dinala si Wanwan? Pwede bang makita ko siya kahit sa huling pagkakataon? Huwag kang magpanggap na nagmamahal dito. Alam mo ba kung paano namatay si Wanwan? Alam mo ba kung paano namatay si Wanwan? Mga kaibigang mamamahayag. Sa pagluluksa. Tinipon ko kayo ngayon upang malaman ng lahat na si Jai Lincheng, ang presidente ng J Group, hindi lang iniwan ang kanyang asawa sa aksidente. Pinagamit pa niya ang kanyang asawa para magbigay ng dugo sa kanyang kabit. Dahil dito, namatay siya sa sobrang pagdurugo. Sinasabi mo bang si Wanwan ay namatay dahil sa pagbibigay ng dugo? Hindi. Pero si Wanwan, maliit lang ang pinsala ni Wanwan noon. Mas malala ang sugat ni Eyo, kaya't inutusan ko ang doktor na unahin sa pagluluksa. Maliit lang ang tawag mo dyan.
Sabi mo, minor injury lang ito. Kaya nga. Nang malapit nang mamatay si Wanwan, iniwan ko siya. At nang mawala na si Wanwan, galit pa rin ako sa kanya. Bakit hindi siya humingi ng tawad sa akin? Dapat akong mamatay, napakasama ko talaga. Pumunta naman ako doon. Bakit hindi ko napansin? Bakit inuna ko pa ang sarili kong nararamdaman? Bakit wala akong napansin kahit anong kakaiba? Wanwan. Ako ang may kasalanan sa'yo. Kung alam ko lang na ganun kalala ang sugat mo noon, mas gugustuhin kong maubos ang dugo ko kaysa kuhanan ka ng kahit isang patak. Itigil mo na ang pagpapanggap mo. Talaga bang pinapahalagahan mo ang buhay ni Wanwan? Kung talagang pinapahalagahan mo, hindi ka magpapahanap ng tao para kuhanan siya ng 2,000 mililitro ng dugo. Para mo na siyang pinatay. 2,000 mililitro. Hindi. 400 mililitro lang ang pinakuha ko noon, hindi ba? Nagkamali ba ang doktor? Sino? Sino ba? Sino ang may balak pumatay sa aking Wanwan? Sino ang may balak saktan si Wanwan ko? Siya nga, ito talagang masamang babae ang may balak patayin ang nanay ko. Xiao Yu, ikaw ang pumatay kay Wanwan. Lin Cheng, maniwala ka sa akin. Hindi ako. Talagang hindi ako. Noong araw na iyon, malubha ang sugat ko. Paano ko magagawa na saktan si Ate Tingwan? Si Sui Sui, siguradong galit siya sa akin dahil ikakasal na tayo. Nainagaw ko ang pwesto ng nanay niya, kaya ganyan siya magparatang sa akin. Papa, nakita mo na mismo na patay na ang nanay. Naniniwala ka pa rin ba sa kanya? Nasa bingit ng kamatayan ang nanay ko dahil sa aksidente. Sabi niya, may balak raw siyang saktan ng nanay ko. Naniniwala ka sa kanya, at iniwan mo ang nanay. Tinulak niya ako at nasugatan. Pinilit niya akong kumain ng basura. Sabi niya, magnanakaw daw ako. Hinalugog niya ako sa harap ng lahat. Sasabihin ko sa'yo, patay na ang nanay ko dahil sa masamang babaeng ito. Naniniwala ka pa rin sa kanya. Pinilit mo akong lumuhod at humingi ng tawad sa salarin. Ikinulong mo ako sa madilim na silid. Tay, ngayon sasabihin ko, hindi si nanay ang may gawa ng aksidente. Sinadya ng masamang babaeng ito na banggay ng sasakyan ni nanay. Sinadya niyang ubusin ang dugo ni nanay hanggang sa mamatay ito. Naniniwala ka pa rin ba sa kanya ngayon? Yiyu, Rinjo. Hindi ka na ba naniniwala sa akin? Mahigit 10 taon na tayong magkakilala. Anong klaseng tao ako? Hindi mo ba alam? Paano ako posibleng manakit ng iba? Anong klaseng tao ang nanay ko? Tatay, 7 taon kayong mag-asawa ni mama. Anong klaseng tao siya? Hanggang ngayon hindi mo pa rin ba alam? 7 taon kaming mag-asawa ni Wanwan. Hindi siya nagreklamo kailanman. Wala siyang nagawang mali kahit minsan. Pero, akala ko ay may iba na siyang gusto. Mula noon, hindi na ako muling nagtiwala sa kanya. Rinjo, magising ka nga. May leukemia ako. May problema ako sa pagpapapawis ng dugo. Paano ako makakapagplano ng aksidente? At saka, ang nangyari nung gabing iyon, ikaw ang pinaka nakakaalam. Nakita mo mismo ang malubha kong ulat ng pagdurugo. Ganoon kabigat ang pinsala. Paano ako makakapagplano para manakit ng iba? Rinjo, mahigit 10 taon nating pinagsamahan. Ang sakit ng puso ko. Siya nga, peke ang leukemia niya. Niyan, sinadyang patayin, si Tingwan. Lola, ano po ang sinasabi ninyo? Hindi po. Kakagaling lang niya sa sakit. Hindi pa ganap na nakakabawi ang lakas niya. Ang ibig niyang sabihin ay, Ang ibig sabihin ni Lola G ay, ang iyong white moonlight. Si Ende, Yiyu, ang kanyang leukemia, mula simula hanggang katapusan, ay isang maingat na binalangkas na panloloko. Nagpaimbestiga ako ng husto kay Yiyu, lahat ng kanyang medical records sa ibang bansa, napag-alaman na anemia lang talaga ang mayroon siya. Ang tinatawag na leukemia, ay pawang gawa-gawa lamang. Pinagawa rin niya ang medical report para lang magmukhang totoo. Layunin niya ay, samantalahin ang iyong pagsisisi at pagkakasala sa kanya. Upang agawin ang yaman ng pamilya G. Yiyu,
Bakit? Bakit mo ginawa ng masama si Wanwan? Hindi, Rinsheng. Totoong lahat ang report ko. Sigurado ako, dahil patay na si Sutingwan, hindi ka na makakakuha ng paraan para makuha ang yaman ng pamilya Ji. Sheng Yan, naniniwala ka ba na isusumbong kita? Isusumbong kita hanggang sa mawalan ka ng lahat ng ari-arian mo. CJ, sumbong mo ako. Pero bago mo gawin yon, payuhan kitang ayusin muna ang sarili mong kaso. Hindi lang nag-imbento ka ng aksidente para mapatay si Wanwan. Pagkatapos mabunyag ang totoo, ang tanging nakakaalam ng katotohanan na si Lola G, tinulak mo pa pababa ng hagdan. Lola, si Wanwan at si Lola. Ikaw ang may kasalanan. Tama na, Cheng Yan. Malaking bagay ito. Wala kang ebidensya. Huwag kang magkakalat ng maling akusasyon dito. Tama. Ikaw. Si Lola G mismo ang nagturo sa'yo. Hindi ka pa rin naamin? Iyon lang ay pagpapaliwanag ko kay Lola. Nadulas si Lola at hindi nakapagbalanse. Paano mo masasabing sinadya kong saktan siya? Hanggang ngayon, nagdadahilan ka pa rin. Gusto mo ng ebidensya, di ba? Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang katotohanan. Ang pagpaplano ko ng aksidente ay para lang. Magdusa siya ng kaunti at gamitin si Rinchen para kumuha ng mas maraming dugo sa kanya. Hindi ko balak patayin siya. Sa mga araw na ito, anong klaseng demonyo ang pinoprotektahan ko? Gaano karaming hirap ang dinanas at namatay ng walang sala? Pasensya na. Wanwan. Ito ang ebidensya na sinadya mong gumawa ng aksidente para ipahamak si Wanwan. Ito ang ebidensya na binayaran mo si Iki Fang para pikin ang medical report at pagsalin ng dugo ni Wanwan. Naaresto na si Ayu at si Iki Fang. Ngayon, ikaw naman ang sunod. Yiyu, bulag talaga ako noon nang maniwala ako sa'yo. Ling Cheng. Maniwala ka ulit sa akin. Isang beses lang, pwede ba? Palagi mo namang pinaniniwalaan ako. Nitong mga nakaraang araw, ano ba ang sinasabi mo? Naniniwala ako sa lahat. Pero sa sarili kong asawa, wala akong tiwala kahit kailan. Paano ko nagawa na ganyanin siya? Ling Cheng, mahal kita at mahal mo rin ako. Tingnan mo. Nagkasundo na tayo. Wanwan, sinusumpa ko sa langit. Sa buhay kong ito, ikaw lang ang mamahalin ko. Sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, magpakailanman, hanggang sa kamatayan. Ano man ang nangyari noon, magiging masaya tayo sa hinaharap. Hindi ba? Umalis ka. Paano ako makikipag-isang dibdib sa pumatay sa asawa ko? Sui-sui. Mali ako, Tita Sui-sui. Hindi na ako ulit. Patawarin mo na ako, pwede ba? Sa hinaharap, ituturing kita na parang tunay kong anak na babae. Hindi, mas mabuti pa sa tunay na anak. Sui-sui, pakiusap, patawarin mo na ako. Bitawan mo ako. Ikaw ang pumatay sa nanay ko. Hindi kita kailanman patatawarin. Lola, tingnan ninyo ako. Isipin ninyo, ang pag-aalaga ko sa inyo nang walang pahinga nitong nakaraan. Isipin ninyo ang mahigit isang dekadang pagkakaibigan namin ni Ling Chen. Patawarin ninyo ako. Patawarin ninyo ang pagkakamali kong ito. Hindi ka patatawarin. Lola. Inay. Hello, Sir Jai, matatag ang kalagayan ni Lola. Nakapagpa-discharge na siya. gamitin ang pinakamahusay na gamot para kay Lola. Ang pinakamahusay na pampalakas. Mga gamot na sinabi ng doktor. Walang dapat maligtaan. Lynching, ito ang mga pampalakas na inihanda ko para kay Lola. At ilang mga halamang gamot. Mahal, salamat sa pagiging mabuti mo kay Lola.
Pamilya tayo. Siyempre, kailangan nating protektahan ang mga tao. Pinakamahalaga sa buhay natin. Pero hindi ko naalagaan ang taong pinakamahalaga sa akin. Ling Cheng. Nawala ko ang aking wanwan. Ang aking wanwan. Ang aking wanwan. Hindi na muling babalik. Hindi. Hindi. Paumanhin. Kasalanan ko ang lahat. Paumanhin. Hindi. Pasensya na. Kasalanan ko lahat ito. Pasensya na. Pasensya na. Ano ba ang nagawa ko? Ako. Ano ba talaga ang nagawa ko? Wanwan. Sana'y mamatay na ako. Sana. Ako na lang ang namatay sa aksidente noon. Wanwan. Bumalik ka na, pwede ba? Nagkamali ako. Hindi ko talaga kayang mabuhay nang wala ka. Wanwan, nagkamali ako. Wanwan. Saan ba ako pupunta? Para makita kang muli. Wanwan. Dumalaw ako sa'yo. May dala ako para sa'yo. Ang paborito mong sakura pastry. Kunin mo ang basura mo at umalis ka na. Itigil mo na ang nakakadiring pagpapanggap na yan. Nung buhay pa si Wanwan, ang dami mong ipinagkait sa kanya. Ngayong wala na siya, saka mo naisip magpakabait. Akala mo ba, makakabawi ka sa mga kasalanan mo? Alam kong may kasalanan ako. Pero pwede ba kitang makiusap? Na makita ko siya kahit sandali lang. Papa, alam mo ba kung ano ang pinakaayaw na pagkain ni Mama? Ang Sakura pastry. Kapag naamoy lang niya ang Sakura pastry, nahihilo na siya, at nagkakapantal siya. Minsan nga, hirap na hirap akong huminga. Hindi. Hindi pwede. Noong buhay pa si Wanwan, paborito niyang merienda ang cherry blossom pastry. Kasi iyon ang gusto mo, Tay. Alam ni Nanay lahat ng gusto mong pagkain. Kaunting luya lang sa steamed fish. Mainit na sabaw para sa mahina mong tiyan. Pero ikaw, hindi mo alam. Ano ba ang allergy ni Nanay? Ano ang ayaw niya? Pasensya na. Hindi ko alam. Kasalanan ko lahat. Hindi mo alam. Hindi mo alam kung gaano karaming hinanakit at panghihinayang ang daladala niya nang umalis siya sa mundong ito. Ang kapatid kong babae na laging inaalagaan at minamahal. Dinusta mo, pinabayaan at pinatay. Hindi ka na magkakaroon ng kapayapaan sa buhay mo. Si Wanwan ay kapatid mong babae. Lumaki si Wanwan sa orphanage. Wala siyang naging pamilya. Kaya ikaw at Suisui ang naging buong mundo niya. 1 taon na ang nakalipas, hinanap ko siya. Gusto ko siyang isama sa abroad. Sabi niya na pangasawa niya ang pag-ibig. Masaya siya. Iyon ang kaligayahan niya. Kaya, wala talagang pagtataksil o panloloko. Pero ako, dahil sa walang katotohanang panloloko at pagtataksil na ito, paulit-ulit ko siyang nasaktan. Pinabayaan ko siya. At sinadya kong maging malapit kay iyo. Ano ba talaga? Ang ginawa ko, umalis ka na. Hindi ka nakarapat dapat makita si Wanwan. Tama. Hindi ako karapat dapat. Sandali.
Ito ang diary ni Mama. Huwag mong ipagkamalian si Mama. Mahal na mahal ka talaga ni Mama. At ano ang tingin mo sa pagmamahal niya? Wan. Ang mga taong nanakit sa'yo. Walang makakatakas. Nag-hay na ako ng demanda sa korte. Si Yu at Jai Lincheng. Utang nila sa'yo ang buhay. Ang pananakit nila kay Suisui at sa matandang ginang. Lahat ng krimen ginawa nila. Papanagutin ko sila sa kulungan. Unti-unti. At babayaran nila ng buo at may tubo. Huwag kang mag-alala, Wan. Bilang tiyuhin ni Suisui. Ako ang bahala sa kanya. Hindi ko na siya pahihirapan pa. Ang lahat ng utang ng pamilyang G sa inyong mag-ina. Babayaran din nila yon. Nanay, sa susunod na buhay, anak mo pa rin ako, Nanay. Payapa ka ng pumanaw, Wan. Ang mga taong dapat mong mahalin. Ako na ang bahala sa kanila. Ang natitirang daan. Ako na ang lalakad para sa'yo. Binibining Yeyu, sabi ng matandang ginang, ang bahay na tinitirhan mo, villa ng pamilyang G, kasama ang lahat ng ari-arian at shares ng pamilyang G. Kay Binibining Soysoy ang lahat, wala kang karapatang makialam pa. Tingnan mo yan. Hindi ba yan yung sa pamilya G, yung kabit na pumatay sa unang asawa? Siya nga, Yiyu. Napakasama ng ugali, nagpanggap na may malubhang sakit, nagplano ng aksidente para mapatay. Pinatulak pa niya ang matanda sa hagdan. Mamamatay tao. Dapat ikulong. Ikulong. Ang sama-sama mo. Mamamatay tao. Ang sama ng babaeng to. Hulihin siya. Masamang babae. Huwag niyo akong bugbugin. Tama na, huwag na. Tigil na. Ginang. Si Ginang. Napakabait niya. Kaya mong saktan. Nagreklamo na ang matandang Ginang sa pulis. Maghanda ka na sa habang buhay sa kulungan. Huwag niyo akong arestuhin. Ayokong makulong. Bakit? Malapit na akong ikasal kay Lincheng. Malapit na akong maging babae ng pamilya G. Bakit ang unfair sa akin ng tadhana? Kung lalaki ka lang sana, hindi tayo iiwan ng tatay mo. Hindi ko pa kailangan na bumalik sa pamilya G para agawin ang mga bagay. Aray, ma, ang sakit. Keke, sabihin mo, mali ba ako? Walang ama't ina ako mula pagkabata. Itinuring na basura at dumanas ng hirap. Ayoko lang talagang magpakumbaba sa iba. Mali ba ako? Ha? Ma, huwag kang ganyan. Pero si Tita Tingwan at si Lola, wala silang kasalanan. Mag-surrender na tayo. Sabi ng mga pulis, mas magaan ang parusa kapag sumurrender. Tumahimik ka nga. Surrender. Gusto mong makulong ako? Gusto mong ang huling bahagi ng buhay ko ay mabulok sa madilim na lugar na iyon? Iniluwal kita at pinalaki. Ganito ba ang pagtanaw mo ng utang na loob sa akin? Ha? Ma, anong nangyayari sa'yo? Ma, anong nangyayari sa'yo? Ma. ₱2,018. Mayo 12. Maaliwalas. Ngayon, unang beses ko siyang nakilala. Sabi nila, Jai Lincheng ang pangalan niya. Ang sikat ng araw, tumama sa kanya. Mahinang umuga ang wind chime. Nang pulutin niya ang mga papel ko. Parang siya ay nagliliwanag. Lihim akong lumapit sa may-ari at binili ang wind chime na gawa sa mga kabibi. Ito na lang ang alala sa unang pagkakataon na nagkaroon ako ng gusto sa isang tao. Kaya pala ang wind chime na ito. Ang unang pagkakataon na nagustuhan ako ni Wan. 2018. Mayo 20. Maulap papuntang maaraw. Diyos ko. Hindi ba ito panaginip? Si Jai Lincheng. Siya. Nagtapat siya ng nararamdaman sa akin. Sa wakas, ang taong gusto ko. Gusto rin pala ako. Pakiramdam ko, ako ang pinakamasayang tao sa mundo. 2018. Hunyo 20. Maaraw. Ngayon, napangasawa ko ang taong pinakamamahal ko. Lincheng.
Gagamitin ko ang buong buhay ko para mahalin ka. At protektahan ang ating tahanan. 2019. Mayo 1. Maaraw. Ngayon. Isinilang si Suisui. Habang tinitingnan ko ang maliit niyang at kulubot na mukha. Naiyak kami ni Lincheng. Mga luha ng kasiyahan. Kaming tatlo ay magiging masaya magpakailanman. 2024. Abril 30. Maulap. Ngayon. Nakita ko sa balita ngayon. Sinundo ni Lincheng si Iyu sa airport. Medyo mabigat ang pakiramdam ko. Pero naniniwala ako sa kanya. Sinabi niyang mahal niya ako. At ipagtatanggol ang aming pamilya. Hindi ako magtatanong. Naniniwala ako, hindi niya ako pahihirapan. 2024. Mayo 20. Umuulan. Bakit? Bakit nung bumalik si Iyu, bigla ka na lang hindi na nagmahal sa akin? Lincheng. Ngayon. Pero anniversary ng pagtanggap mo sa akin ito. Pero hindi kita mahintay. 2024. Ika-negatibo 7 ng Hunyo. Ngayon. Pumunta sa bahay si Iyu. Tumuro siya sa ilong ko. Sinabing inagaw ko ang posisyon niya bilang ASG. Tapos bigla niyang sinampal ang sarili niya. Nagalit siya sa akin ng walang dahilan, sinabing masama ako. Sa paningin mo, ganito ba talaga ako? 2025. Ika-1 ng Enero. Ngayon, sumama ka na naman kay Iyu. Buong gabi kang hindi umuwi. Sabi mo bumalik ang leukemia niya. Kailangan mong panagutan siya. Panagutan. Pero ako ang asawa mo, ako ang dapat mong panagutan. Naniniwala ka pa rin kay Iyu. Kasama mo na naman si Iyu. Pangalawang pagpipilian lang ba ako? Noong nasa ibang bansa siya, ako lang ba ang kapalit niya? Ang mga taon nating ito. Lahat ng pinagsamahan natin. Lahat ng pagmamahal. Peke lang ba lahat? 1-1. Pasensya na. Ako ang nagkamali. Ako ang nagkamaling magtiwala. Ako, paulit-ulit. Itinulak ka palayo. Ako sa pagiging manhid at pagdududa ko. Sinaktan ang puso mo. Ako. Karapat-dapat akong mamatay. Dapat akong putulin-putulin. Dapat akong mapunta sa impyerno. One. Huwag kang matakot. One. Hintayin mo ako. Pupunta na ako sa'yo. Para. Humingi ng tawad. Hintayin mo ako. 1-1. Yiyu. Lincheng. Sagipin mo ako. Nalaman kong nasa huling yugto na ako ng leukemia. Leukemia na naman. Yiyu. Akala mo ba madali akong lokohin? Hindi. Hindi pa nababayaran ang dugo ni Wanwan. Kailangan kong bigyan ng katarungan si Wanwan. Ibigay mo sa akin ang lokasyon. Nanay, kapag may sakit, kailangang magpagamot sa ospital. Puno ng aking personal na impormasyon ang ospital. Gusto mo bang mahuli ng pulis ang nanay mo? Bakit? Bakit ako talaga ang nagkaroon ng leukemia? Bakit ako pinarurusahan ng langit ng ganito? Pero okay lang. Si Lincheng, simulat sa pool. Siya ang laging pinakanahahabag sa akin. Tuwing may nangyayari, walang pag-aatubili siyang. Iniwan si Sutingwan para iligtas ako. Naglalaro ka na naman ng ganyang klaseng biro. Lincheng. Totoo na ito. Salamat dahil pumayag ka pa ring dumalaw sa akin. Alam ko, marami akong pagkakamali noon.
Pero talagang alam kong nagkamali ako. Ling Cheng, alam kong nasa puso mo pa rin ako. Kaya ka pumayag na dumalaw sa akin. Hindi ba? Tayo ay nakipagkasundo na sa harap ng lahat. Ako ang magiging ASG mo balang araw. Gagawin ko ang lahat tulad ni Ate Tingwan. Hindi. Mas magiging mabuti pa ako kaysa kay Ate Tingwan. Ituturing ko rin si Suisui na parang sarili kong anak. Karapat-dapat ka bang ikumpara kay Wanwan? Hindi ako karapat-dapat. Hindi ako karapat-dapat. Ako. Nakikiusap lang ako na patawarin mo ako. Ling Cheng, isipin mo ang samahan nating mahigit 10 taon. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, pwede ba? CJ. Bukas, sumama ka sa akin sa isang lugar. Doon, tatapusin natin ang ating hindi natapos na kasal. Ling Cheng, alam ko na, hindi mo ako kailanman pababayaan. Magpahinga ka. Hindi tayo magkikita. Hindi tayo maghihiwalay. Wanwan, hintayin mo ako, isasama ko ang pumatay sa'yo. Para magbayad sala sa'yo. Ling Cheng, anong sorpresa ang inihanda mo para sa akin? Narito ang pinakamahalagang bagay ng pamilya G. Tinawag kita dito ngayon. Para ikaw mismo ang mag-alis ng takip nito. Salamat, Ling Cheng. Salamat dahil tinanggap mo ulit ako. Rinjo, ano ba ang ibig mong sabihin? Wanwan. Dinala ko sa iyo ang pumatay sa iyo. Ngayon din, papaluhurin ko siya sa iyo. Para magmano sa iyo para humingi ng tawad. Rinjo, anong ginagawa mo? Hindi ba't sabi mo tatapusin natin ang ating hindi natapos na kasal? Ano ba itong ginagawa mo ngayon? Sa buong buhay ko, si Wanwan lang ang asawa ko. Paano ako makikipag-asawa sa pumatay sa kanya? Rinjo, niloko mo ako. Paano mo ako naloko? Lokohin ka. Wala akong kasing galing mong magloko. Kung hindi dahil sa pagloloko mo na may leukemia ako. At siniraan mo si Wanwan. Hindi sana namatay ng napakasakit ang aking Wanwan. Yeyu. Ang mga kasalanang ginawa mo, paano mo mababayaran? Hindi sapat. Unang kasalanan. Peke mong sinabing may leukemia ka para makuha ang awa ko. Siniraan mo si Wanwan. Ikalawang kasalanan. Inakusahan mo si Suisui. Sinaktan mo ang aking nag-iisang anak. Ikatlong kasalanan. Sinaktan mo si Wanwan. At kinuha mo ang kanyang buhay. Yeyu. Karapat-dapat kang mamatay ng 1,000 beses. Yeyu, nagpanggap kang may malubhang sakit, sinadyang pumatay ng tao, at sinaktan ng isang bata. Nandaya ka ng ari-arian ng pamilyang G. Papanagutin kita sa batas ng walang awang. Ang buong natitirang buhay mo ay magsisilbing bayad sa buhay ng aking kahabag-habag at inosenteng asawa. Ling Cheng, akala mo ba tapos na ang lahat kapag nakulong na ako? Akala mo'y makakatulog ka ng mahimbing bilang President Jai at yayakap-yakap mo ang puntod ng yumaong asawa mo na kunwari itapat ka pa rin. Sasabihin ko sa'yo, may kasalanan ako, si Iyu. Ngunit ikaw, Ling Cheng, ang tunay na ugat ng lahat ng ito. Tumahimik ka. Kung hindi ka sana nagbulag-bulagan at tinapakan ang kanyang tunay na damdamin, namatay kaya si Sutingwan kung hindi mo siya sinadyang pabayaan at saktan at itulak sa dakong walang pag-asa? May pagkakataon ba akong gumawa ng hakbang? Kung hindi ka paulit-ulit na naging marupok sa akin at paulit-ulit na nagpabaya, aabot ba ako sa ganitong kalagayan? Ling Cheng, ikaw mismo, ang naghatid sa iyong asawang si Sutingwan sa talim ng aking kutsilyo. Wanwan, tama siya. Wanwan. Ako ang may kasalanan. Ako ang pumatay sa'yo. Ako ang pinagmulan ng lahat ng kasalanan. Ako ang dapat pumunta sa impyerno. Wanwan. Magbabayad sala ako. Pero, hindi ko siya palalampasin. Gagawin kong magbayad ka. Ling Cheng, akala mo ba si Sutingwan magpapahalaga sa sinasabi mong pagmamahal at pagsisisi mo? Hindi kanya kailanman patatawarin. Ling Cheng, magpatawaran na lang tayo. Bigyan mo ako ng pera para mawala ako. Ako ang sasalo sa lahat ng kasalanan sa pagkamatay ni Sutingwan para gumaan ang konsensya mo. Sulit na iyon, di ba? Panaginip ko lang yan.
Alam ko na. Buti na lang may reserbang plano ako. Si Cake at Suisui ay nasa iisang paaralan. Pinapunta ko si Coco para humingi ng tawad kay Suisui. May kasama pa siyang ilang tao. Hulaan mo, nasaan na kaya ang anak mo ngayon? Nasaan si Suisui? Sasabihin ko sa'yo, kung may mangyari man kahit kunting pinsala kay Suisui, papatayin kita ng walang matitirang bangkay. Tigilan mo iyang mga salita mo. Kung gusto mong mabuhay si Suisui, pwede naman. Una, bawiin mo agad ang lahat ng paratang sa akin at pakawalan mo ako. Pangalawa, 50 milyong pisong cash. Lumang pera, hindi magkakasunod-sunod ang serial number. I deliver sa lugar na sasabihin ko sa loob ng 1 oras. Hindi. Jai Lincheng, hindi mo pa ba alam ang sitwasyon ngayon? Coco, ilabas mo si Suisui. Nanay, Nasaan si Jay Suisui? pasensya na, pinalaya ko si Soysoy. Hindi na ako sasama sa'yo sa mga masasamang gawain. Hindi ko na kaya. Nababaliw ka na ba, Yikeke? Alam mo ba ang ginawa mo? Pero, nanay, si Tita Tingwan, hindi naman tayo sinaktan niya kailanman. Patay na siya. Bakit natin dinukot ang anak niya? Mali ito. Mali. Anong silbi ng pagiging mabait mo na akala mo tama? Pinalaya mo siya. Paano na tayo makakatakas kung walang pera? Gusto mong maging katulad ko noong bata ako. Mamalimos at mamulot ng basura. Matulog sa malamig na kalye. Habulin ng masasamang tao. At away ng mga asong kalye. Mabuhay ng mas masahol pa sa aso. Masaya ka na ba? Kontento ka na ba? Pasensya na, nanay. Pumunta tayo sa ospital. Sumuko tayo. Tumahimik ka. Walang kwenta. Anong silbi ng pagsasabi mo niyan ngayon? Kasalanan mo ito. Ikaw ang sumira ng lahat sa buhay ko. Suisui. Hindi iba ang sumira ng lahat. Ikaw mismo. Suisui. Ayos ka lang ba? Mabuti naman at okay ka. Yiyu. Ginamit mo ang lahat ng paraan. Ngayon. Wala ka ng takasan ngayon. At ikaw. Jai Lincheng. Pinilit mong magbigay ng dugo si Wanwan. At dito wirang naging sanhi ng pagkamatay niya. Kahit ang batang menor de edad ay hindi mo pinatawad, papagbayarin rin kita. Sa lahat ng iyon, aminado ako. Huwag kang mag-alala. Lahat ng ginawa ko. Pananagutan ko. Wanwan, kuya, ngayon sa harap mo. Ang mga pumatay sa iyo ay mabibigyan ng hustisya. Nanay, nahuli na ang mga masasamang tao. Makakapagpahinga ka na ng maayos. Yesi, ginamit ko ang lahat at dumanas ng napakaraming hirap para lang marating ang kinaroroonan ko ngayon. Sa huli, wala palang natira sa akin. Wala na akong natira ngayon. Samahan ninyo akong mamatay. Suisui. Tatay, Suisui. Sa wakas, ngayon ay naipagtanggol na kita, tatay. tatay, Wanwan, ikaw ba ang sumusundo sa akin? Papunta na ako. Para magbayad sala. Para sa iyo. tatay, 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 gisingin mo naman. Nanay, tatay, umalis na kayo. Hindi ko kayo ililibing ng magkasama. Iniligtas ako ni tatay. Naalala pa rin ni Soysoy ang mga sugat mo noon, nanay. Nanay, hindi mo siguro ipagkakasama sa akin, di ba? Wanwan. Tapos na ang lahat. Dati, ginamit ko na ang lahat ng koneksyon ko sa ibang bansa. Para ihanda ang daan para kay Suisui upang mabawi ang nararapat na shares ng G family. Para sa kanyang kinabukasan. Pero hindi ko inasahan ang mga pangyayari. Ang lahat ng ito ay ibibigay ko ng buo sa kanya. Ang iyong anak na babae.
Hindi niya bibigin ang iyong mga inaasam. Nanay, huwag kang mag-alala. Mabuti na ang pakiramdam ng matandang lola ngayon. Ituturo sa akin ng matandang lola kung paano maging matatag at may paninindigan. Gagawin ko talaga yun. Tito, gusto kong tulungan sa pag-aaral si Ate Kiki. Kung nandito si nanay, gagawin din niya ito. Dahil dapat ipagpatuloy ang pagmamahal. At hayaan na lang matapos dito ang galit.